Glory to God. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa lahat ng biyaya na binibigay niyo sa amin araw-araw. Salamat po sa buong linggo na pagpapala, pagmamahal, biyaya at kalakasan sa amin. Patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon. Kailangan namin kayo sa aming buhay. Salamat po sa pag-iingat, papunta po dito at kung sino pa po yung papunta dito sa church. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ama, nawa po ay maranasan namin ng kamamangha yung gagalaw sa aming buhay. Marami pong salamat. Ito po yung hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon, tignan mo nga po muna yung katabi mo. Pwede po ba pakitingnan po muna yung katabi mo? At bigyan mo nga siya ng magandang ngiti. At sabihin mo natin ngayon na sama-sama tayo magpupuri kay Lord. Amen. So we lift your voice and we lift our praise to you. Sing. I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Sing, I love you. Oh, I love you more than I can say. One more time, I lift my voice. I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Sing, I love you. Oh, I love you more than I can say. Say, never I will say, only you will I do. Glorify my Lord. Only you will I serve, for the world will fade away, and still my soul to you remain. Only you will I adore. Come on, let's sing now, Lord. I lift my voice. I lift my voice and lift my praise. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my hands. I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Love you. Oh, I love you more than I can say. Never I will say, only you will I do. Glorify my Lord. Only you will I serve, for the world will fade away, still my soul to you remain. Never I will say, only you will I do. Glorify my Lord. Only you will I serve, for the world will fade away. Still my soul to you remain. Only you will I adore. Sing, I love you always, Lord. Oh, I love you always. Come on, let's say we love God. Oh, I love you always. Oh, let's sing louder. Oh, I love you always. Let's go, we love you, God. Oh, I love you always. So we love you. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you
At sabihin natin, Lord, we love you always, God. Panginoon, at hindi kami magsasawa, Lord God, na gamitin ng mga boses namin para magpuri sa'yo. Itaas ang mga kamay namin para sabihin sa'yo, Lord God, na ginoglorify ka namin, itinataas namin ang pangalan mo, Panginoon. Alam po natin na maraming bagay, or there's a lot of things that we can thank God for. We just need to start recognizing and acknowledging it. Kasi sa sobrang daming mga iniisip natin bilang isang tao, yes, may mga challenges, marami tayong mga gumugulo sa isip natin, and we usually forgot what God has done to us. Pero ngayon, ito po yung time na sabi nga na October, there's a lot of things na kailangan nating isipin ulit na ginawa ni Lord at ginagawa ni Lord sa buhay po natin. So before we start singing again, can we talk to God and we say thank you? Lord, maraming salamat. Dahil yung mga bagay na hindi ko nakakain noon, kaya ko nang kainin ngayon kasi nabibili ko na siya. May mga bagay, Lord, na lugar na hindi ko napupuntahan noon, ngayon na napupuntahan ko. May mga bagay, Lord, na hindi ko kayang gawin noon, pero nagagawa ko na ngayon. Maraming mga bagay, Panginoon. Inalis niyo kami sa buhay na makasalanan. At patuloy niyo pa rin pong binabago, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. May mga bagay, Lord, na nakala namin hindi na okay yung nangyayari sa buhay namin. Pero as we look into your goodness, or onto your goodness, Panginoon, nakita namin, Lord, na nagmamatured pala kami. Maraming salamat, Panginoon. So ngayon po, sige po, sabihin natin kay Lord yung mga bagay na kailangan nating ipagpasalamat sa Kanya. Salamat, Panginoon, nakakakain kami ng higit pa sa 3 beses sa isang araw. Maraming salamat, Lord, ginising niyo kami sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil may blessing kami na naibe-bless din namin yung kasama namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga salita na binibigay niyo sa amin na nakakapag-bless at nakakapag-encourage ng ibang tao. Maraming salamat, Lord, may trabaho ako. Maraming salamat, Panginoon, may business ako. Maraming salamat, Panginoon, kasi nag-aaral ako. Iniingatan mo ako sa school, sa trabaho ko, saan man, Panginoon. And Lord, sa mga oras na ito, nagsama-sama kami, Panginoon, para sabihin, Lord God, you are awesome in this place, God. You're awesome in our household. You're awesome in our offices. You're awesome in everywhere we are, Panginoon, dahil anywhere and anytime, you are awesome, God. And continue to amaze us sa mga lahat pa ng gagawin mo, Panginoon. At alam ko sa mga oras ngayon, marami ka pa pong gagawin as we open our hearts to you, as we open our minds to you right now. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, we'll be standing face to face. I took upon your countenance, I see the fullness of your grace. And I can only bow down and say, one more time as we come. As I come into your presence, past the gates of praise, to your sanctuary, to your sanctuary, where we're standing face to face. I took upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and sing. Everyone will sing, you are awesome in this place, mighty God, yes God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you will ask me praise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence,
praise. To sanctuary, where we're standing face to face. And look upon your countenance. I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you will I be praised. You are awesome in this place, mighty. Say you are awesome. You are awesome in this place, mighty God. Yes, you are. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you will we praise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you will I be praised. You are awesome in this place, mighty God. Before we continue singing, sasabi natin that we are recognizing how awesome God is in this place. Kung gine-recognize po natin na very awesome sa God, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, you surrender it to God and recognize His presence. And before ka umalis sa place na to, alam mo sa sarili mo that God is awesome in this place. Kasi pag naramdaman mo yung presensya ni Lord ngayon, madadala mo kahit saan yung mga bagay na kadakilaan ng Panginoon. Amen. So ngayon, as we sing, Lord God, that you are awesome in this place, Panginoon. Ngayon, tinutunaw namin kung ano man po, Lord, yung mga pinagdadaanan namin ngayon, yung mga pressures in life, yung mga challenges na yan, Panginoon, yung mga trials na pinagdadaanan namin ngayon. We surrender it to you because we know you are awesome. You are awesome before, now, and forever, God. So come on and sing it, God. To God, you are awesome in this place, God. You are awesome in this place, mighty God. Yes, you are. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you will I be praised. You are
who you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy. Worthy of it all. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Sing day and night, night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and day, your incense arise. Day and day, let incense. You are worthy of it all. You are worthy, God. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing, I exalt, and I exalt thee, and I exalt thee. Sing also, I exalt thee. No, I exalt, and I exalt thee, and I exalt thee, and I exalt thee. Oh, Lord, sing your name. You are worthy of it all. You are worthy of it all. So you are worthy, for from you are all things, and to you are all things. Sing, you deserve the glory. Sing, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you alone we praise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you alone we praise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Since you are God, you are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you alone we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you alone we praise. You are awesome in this place,
mighty God. Yes, hallelujah. In this place, mighty God. 'Cause you are awesome in this place, mighty God. Hallelujah. Oh, yes. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. You are awesome. Kami, Panginoon, ay namamangha sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, sa iyong kagalingan, Panginoon. Kaya, Panginoon, di po namin talagang makontain, Panginoon, na sabihin, Lord, we thank you, we praise you, we glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Kahit kami, Panginoon, may mga pagkukulang, pero kayo, Panginoon, tapat sa iyong pangako, tapat sa iyong pag-ibig. Patuloy mo pinaramdam sa amin, Panginoon, na iyong pangako, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Nakalipas ang sanlinggo, Panginoon, na kami po'y binayayaan mo, kami po'y iningatan mo, sinamahan, pinagaling sa mga karamdaman, binigyan ng kaaliwan, binigyan ng kalakasan, binigyan ng kapayapaan, Panginoon. Kaya naabot po namin ang araw na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba, sa iyo ang aming pagsigaw, sa iyo ang aming pagpalakpak, Panginoon. Kapahayagan ng aming paghanga, kapahayagan, Panginoon, ng aming pag-amin, Lord. Salamat. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Ikaw ang dahilan kung bakit may sayang aming puso. Ikaw ang dahilan kung bakit, Panginoon, meron pa rin kaming kapanatagan sa gitna ng mundo, Panginoon, na aming ginagalawan. Kaya, Panginoon, sa ipong mga oras na ito, we salute you, we praise you, we thank you, Lord Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, tayo po ay makaupo at ngitian po yung katabi mo. Yan. Tignan mo yung kanyang awesome na dating, di ba? Wow. Hallelujah. Oh, yeah. Sabi mo sa katabi mo, you're awesome. Amen. Tunay nga, napakabuti ng Panginoon, napakagaling ng Panginoon. Okay, para po sa ibang mga updates, mga pagbati at ating mga iba pang mga event, tawagin po natin ang Prime Leader, Hannah. Amina. Thank you po, Pastor. Ayan, nagdiriwang tayo dahil sabi nga dun sa kanta, awesome! Ang awesome ni Lord at ang awesome ng katabi mo. Pakisabi naman sa katabi mo, ang awesome mo. Wow! Ayan, at dahil natutuwa tayo ngayong linggo dahil blessed tayo ni Lord, nagpapasalamat din tayo sa mga VIP po natin for today. Ayan, batiin po natin si Teresita po ba to? Teresita Inocentes, taga Bacoor po, and invited po siya ni Mami Jen. Ayan. Kasama niya din po, ayan po, si Kim P. Tama ba? Inocentes. Ayan, may S pala. Kasama din po, invited po din ni Mami Jen. At ngayon naman, ay isa pa po, si Princess Kylie Hular, taga Panamitan lang po. Ayan. Hello. Kapatid daw po ni LA. Ayan, kapatid pala ni LA. At isa pa po, ayan, ang dami. Si Ira Mansahan. Tama po ba? Ayan. Invited po siya ni Te Evelyn Cabagnan. Hello. Ayan. At dahil dyan, ang kantang ito ay para sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Ayan, nagpapasalamat po kami sa mga nag-invite at sa mga na-invite po. Alam po namin na hindi po ito yung una at huli, kundi ito po yung simula po ng ating pagsasama po dito sa SOB Church. Ayan po. At kasama din po nating nagdiriwang yung mga nagbe-birthday po ngayong October. Ayan, batiin po natin sila. Ayan, kahapon po, birthday po ng ating pastor, galing po dito, homegrown pastor po na ating SOB Cavite. Ngayon po siya po ang pastor ng Carissa, si Pastor Ephraim Tenorio.
Ayan, happy birthday po. At birthday din po ng sister po ng ating mahal na pastor, si Sister Yvette Ramos Gison. At ngayon naman pong araw, nagbe-birthday po si Sister Annabel Ilaw. Ayan po. And sa 50 naman po, birthday naman po ng ating kidzone, Daniel Tena. Sa 70 naman po, birthday po ni Brother Cedric's Angel. At sa 80 naman po, birthday po ng ating kambal. Ayan, si PL Ani naman po. At si Sister Hali Asistio. At ka-birthday din po nila si ating kidzone, Simon Salugao, si Brother Glenmore Regindin, at si Sister Evangelina Calderon. At wala pong nagsa-celebrate po ng anniversary ng October, pero next year po meron na po. Ayan, yung mga nagpapakasal ng October. Kaya po kantahan po natin ng happy birthday ang mga nagdiribang ng birthday ngayong October. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Again po, maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan. We declare po open doors sa buhay po ninyo. Ayan. Amen. And sa additional announcement po, sa this coming Saturday po, ang SOBGMA po ay magkakaroon ng Family Day at baptism po. Kaya po yung mga gusto pong magpabaptize, ayan po, meron po tayo after class ng baptism topic. Pwede po kayong mag-join. And sa mga nagpa-plan po, o gusto nyo lang pong malaman kung ano po ba yung ibig sabihin ng baptism. At binabati din po natin ng happy anniversary po ang SOB Carissa sa last Sunday po na October 27. Ayan, dami nag-anniversary ng October. At para naman po sa isang part ng ating pagpupuri kay Lord, pagbibigay, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung quick na realization ko. Ang galing kasi habang nasa multimedia po ako, sinabi ni ate dyan na yung mga hindi mo nakakain mo na ngayon. Sobrang blessed ako. Sabi ko, ganun din yung realization ko po kasi nung Friday, habang bumibili po ako ng ulam, alam niyo naman po, dahil po nag-work po ako sa Makati, na bumili po ako ng ulam sa karinderya. Alam, magkano po ba yung isang order ng ulam? Di ba po? 55, 60, 65 pataas na po. And sabi ko, Lord, salamat kasi dati, pag bumibili po ng ulam yung mama at papa ko po, yung isang order ng ulam, hinahati po sa 6. 6 po kasi kami, 4 po kami magkakapatid, tapos 2 po sila. Sabi ko, sobrang nabibless ako, Lord, kasi isipin mo yung isang order ng ulam, kinakain ko na ngayon. Sobrang bless ako, di ko alam bakit ganun. Sobrang nagpapasalamat po ako kay Lord. Sabi nga ni Pastor Ephraim nung Wednesday po, grace upon grace. Sobrang nabibless po ako kasi yung kabutihan po ni Lord, kahit alam niyo naman po na hindi naman po ako perfect na tao. Pero dahil po sa grace ni Lord, sobrang po ako nabibless. And paano ko nga ba ibabalik yung kay Lord? Sabi ko. And nagpapasalamat ako kasi nga, gusto kong ibalik po yung binibigay sa akin ni Lord through the church. Kasi yung isa po sa mga mahalagang bagay po, kung bakit ko na-achieve tong mga to, dahil po tinulungan po ako ng church. Dahil po sa mga nagpe-pray sa akin, sa mga mentors ko po. Dati po, ang mentor ko po si Pastora Cindy, tapos naging si Pastora Jeya, ngayon si Pastora Ani na. Pero I pray na hindi po. Hindi naman, wag naman po ako. No. Ayan, sabi nga po. Pero nagpapasalamat po ako. Kasi mga nagiging pastora po yung mga nagiging mentor ko. Ayan. At ngayon naman po, gusto ko pong ibalik sa kanila. And isa lang naman po yun sa gustong hinihiling ni Lord sa atin na ibalik yung, naibigay natin yung dapat na para sa Kanya. Sabi nga, di ba, bring your tithes, your 10% sa church, and the rest, ikaw na bahala magbigay. Kung offering, ayan, pledges, kasi nasa sa'yo naman, sa puso mo, kung paano ka magbibigay. Ayan, kaya nga sabi dito sa Luke chapter 5, verse 26, yung ating verse for the whole October, everyone was amazed and gave praise to God. They are filled with awe and said, we have seen remarkable things today. Kaya po, magbigay po tayo na may kagalakan na pasasalamat sa ating Diyos. There are things that I know. There are things that I know. But I will
Father, I stand in awe. There are new opportunities as God opens the doors. He creates possibilities. New doors, here we go. Oh, you open up the heaven. Open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. We're giving back what was stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Open up. Whoa. Open up. Whoa. Yes, amen. Praise the Lord. Sino po ang mga nag-expect pa ng open doors? Amen. Yung mga nag-expect pa ng coming doors to open. Samahan natin ang gigil, ang declaration na to. In 3, 2, 1, 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, amen. Woo! Thank you! Thank you, Teacher Marie Chris, sa pag-lead sa ating sa ating declaration. Habol po natin, Happy Teachers Month Appreciation. Marami po tayong mga teachers dito. Teacher Marie Chris, ating mga teacher ng Kids Zone, Teacher Laika, Teacher Jenny Babe, Teacher Jonathan. Wow. Diba? So, Teacher Hannah. Yan. So, marami tayong teacher dito. So, Happy Teachers Month Appreciation. We commend, we appreciate your effort kasi napakalaki po ng contribution nyo sa mundong ating ginagalawan. Yung mga nagiging mga gumagaling, tumatalino, dumadaan po sa mga teachers yan. And of course, sa mga magulang, mga nanay na nagiging teacher na rin pag online. Yan, mga tutor ng mga nanay, mga anak nila. So, okay. Bago po i-share sa inyo yung word natin for today, nagtanga po tayo ng isang pang-Christmas. Para lalo lumamig, pakaramdam. Palit. No? Sige, palit. Yan. O mga 30 minutes. Yan. Yan. May change cord? Yan. Kuya, mga 40 minutes, kuya. Dashing to the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells and about to ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing this sleighing song tonight. Fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing to the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on mountain ring, making spirits bright. The fun is to ride and sing the sleighing song
bells tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, baka naman. Yan. So, pwede rin namang i-advance. Yan. Hey, di ba? Ha? Amen. So, ang sarap pag kinakanta yung mga pamasko, parang lumalamig ang pakiramdam, no? Yan. So, again, advance, no? Nasa October tayo, malapit na po natin 1 October, magdo-November na. Okay, so, tinan mo yung katabi mo, mukha bang pamasko ang itsura? Wag mo na mag-undas ka mo. Wag undas. Okay. Wala mo nang takutan. Sayang muna tayo. Yan. Okay, so thank you, FG. So, okay, itong buwan na ito, patuloy natin binibigyan din yung awesome month, no? October. Ibig sabihin, maraming awesome things na ating pong kinikilala. Mga awesome na bagay na ginawa ng Lord. Mga awesome bagay na na-experience po natin with the Lord, no? Kasi talagang ang Lord po natin, grabe kapag siya po ay kumilos, gumawa sa ating buhay. Kagaya po sinabi kanina, no? Nakakatuwa po ako sa munting testimony ni Hana, no? Yung 50 pesos na isang ulam, dati 6 sila nagpaparty-party. Ngayon, yung 50, siya lang mag-isa kumakain. Kaya kita nyo si Hana, nagkalaman, di ba? Oo. Imagine mo, isang order ng ulam, siya na ngayon kumakain mag-isa. Medyo nagkaroon siya ng laman eh. So, amen. So, yan. I know and I believe yung katabi mo may mga awesome stories, may mga awesome experiences yan sa nakalipas na araw. Ang maganda lang po dito mga kapatid, manatili po tayong nakakaranas sa mga awesome na bagay. Yung bang nandun pa rin sa atin yung kilig, nandun pa rin sa atin yung talagang wow, na-amaze tayo sa mga nangyari sa ating buhay. Kung mapalikan po natin manakaraan sa ating buhay, marami bang mga bagay na napapa-awesome ka ba? Wow. Dati, ito lang level ko eh. Parang nakaraan nung kinasal si Jose at saka si Model, no? Hindi naman po sila nakaitim dahil nagluluksa po sila. Kataon lang talaga. Pero sila po ay kakakasal lang po nila. And natuwa ako doon sa isang munting testimony na nabigkas ni Jose kung bakit siya naiyak during wedding. Kasi sabi niya, tambay lang ako pero ngayon nakapagpakasal ako ng ganito. Wow, di ba? So, awesome, no? Nakaka-amaze, nakaka-wow. Nakaka-wow. And nakakarang araw, ang dami po nating mga nabati ang mabuti na ni-recognize ng mga nabigyang pagkilala. So, ating pong pinopost ngayon yung mga anak po nyo na nagkakaroon achievement, graduate because ang sarap tingnan na nagle-leveling up even ang mga anak natin. Kaya wag po kayong magsawang ibigay po sa atin kung ano man po yung mga achievement ng mga anak nyo kasi atin pong mini-maintain na atin pong binibigyan diin yung spirit ng mabati ang mabuti. No? Kung meron mga bagay, mga awesome na contribution, awesome na pwedeng nagagawa, atin pong gustong i-appreciate yung bagay na yan. So, kagaya po sinabi po kanina sa announcement, nakaka-amaze kasi 2 taon na po yung ating SOB GMA. So imagine niyo po, 2 years na po siya. And ang SOB Carissa po ay mag-celebrate na kanilang 9th year anniversary. Yan. So itong last Sunday ay sila po ay mag-celebrate ng ika-9 na taon. Yun po yung bilang pong yon ay mula nung naumpisan uli kasi nawala po yung Carissa for a while and then bumalik yung Carissa. So, di po kasi namin alam yung previous yun na kailang taon. So, kaya yung bumalik uli, yun po yung ika-9 na taon. Yan. So, ako din po na-amaze kasi itong buwan pong ito, 4 po yung aking ikakasal. No? Si Jose and Madel, nung Friday, taga-Carissa po, si
Mark and Jane. And this coming October 28 po ay meron pong kakasal sa Laguna. Sama niyo po sa prayer sa Pansol, Laguna. So, napapanahon po ang kasalan ngayong October. Kala ko dati June bride, ngayon October bride pala, no? So, ang daming kinasal ng October. And by November, meron po tayo ng bandang Antipolo. And December po, meron po tayo. Abangan niyo po yun. Kung sino po sila. Yan. So, tinan niyo lang po kung sino namumula-mula yung pisngi, malamang sa yun. Ayan. So, amen. Kaya, we're so thankful and we're so blessed na nabibigyan tayo ng privilege ng Lord na makapag-minister even sa wedding. Yan. So, okay. Sabi nga, kailangan po natin ma-maintain yung our awe for the Lord. Tayo po ba ay kinikilig pa rin kay Lord? Tayo ba ay na-amaze pa rin sa mga ginagawa ng Lord sa life natin? So, maintain our awe for the Lord. In response to God's presence, power, and provision, we should be awed with God. Sa bawat bagay na ginagawa ng Lord sa ating buhay, dapat na-amaze po tayo. No? Maraming bagay na talagang pag tinignan po natin, masabi natin, wow, Lord, salamat. Kahanga-hanga ang ginagawa mo. Nakalipas na araw, marami sa atin dito na problema sa Judith, di ba? Pero nalampasan po natin yan because ang Diyos po natin nagpo-provide. Iba sa inyo nagkaroon ng karamdaman, ngayon, narito ngayon, ibig sabihin, pinagaling kayo ng Lord. No? Iba sa inyo, ang daming problema, pero ngayon, kayo na ang pinoproblema. Ay, wag yun. Wag yun. So, ibig sabihin, wow, ang daming mga bagay na ginagawa. Small things, no? Meron tayong kapatid, talagang napakalit na bagay. Sineshare niya na papasalamat sa Lord. No? Nadagdagan yung flavor ng kanyang ice candy. Salamat sa Lord. Nadagdagan yung kanyang business. Salamat sa Lord. Iyon po dapat, no? Maintain our awe for the Lord. Sabi nga, in Psalms 118, verse 26, this has happened, that this is the Lord's doing, it's marvelous in our eyes. This has happened because of the Lord. This is the day that the Lord acted. We will rejoice and celebrate in it. Wow. So, noong nakarang wow, nakakatuwa. Biglang-bigla, na-amaze kami kay Lord, no? Oh, may nagbigay sa amin na malalaking alimasag ba yun? Alimango. Oo, tapos may kasama pang ano tawag doon? Yung bang pag ikaw kumakain ka, para na-in-love ka, lobster. Ayan. Lobster. Ayan. So, wow. Nakaka-amaze, nakaka-bless, no? Ang galing-galing ni Lord. Then, sabi nga, ginawa ito ni Yahweh, ito'y kahanga-hangang pagmasdan. O, kahanga-hangang araw na itong si Yahweh nagbigay, tayo ay magalak at ipagdiwang. Tingnan mo yung katabi mo. Isa siyang kahanga-hangang pagmasdan. Noon, ayaw mo siyang pagmasdan. Ngayon, nakukuha mo na siyang pagmasdan. Tingnan mo. Kasi dati takot ka siyang pagmasdan. Pero ngayon, wow, ang sarap na niyang pagmasdan kasi may saya, may galak sa puso. Alam mong gumaan yung kanyang buhay, alam mong may gaan sa puso na ang sarap mo nang batiin kasi pag binati mo, gumaganti ng pagbati. Pag ninitian mo, ngumingiti. Oo. Pero lang, kung yung katabi mo, hindi totoong tao, AI lang yan. Tingnan mo nga, hawakan mo nga, baka AI lang yan. Okay, totoong tao. Amen, amen. And nakaka-bless, no? Kamangha-manghang pagmasdan. Yung pong ating mga VIPs, kamangha-mangha po kayong pagmasdan. Na kayong po ay kapiling po namin kayo. Sabi ko, dumating na mga kamag-anak ko kasi ang pangalan ko talaga Angelito Inosente. Sila Inosentes, tama? Ang apelido ko Ramos, pero yung pangalan ko Inosente. So magkakamag-anak tayo. Ang tunay ko pong pangalan is Angelito Inosente Mateo Ramos. Yung middle initial ko po ay Mateo. Yung last name is Ramos. So kamag-anak ko sila sa pangalan. Inosente. Sabi ko, wow, meron din pala akong kapangalan dito. Oo, kasi noon tinatanong ko, bakit Lord, bakit ganun yung pangalan ko? Tagalog na Tagalog. Actually, Espanyol pala siya, no? Yung mga kapatid ko, Mary Yvette, Mary Eileen, Aristotle. Pagdating sa akin, Angelito Inosente. Ang ganda, di ba? So, pero na-appreciate ko yun kasi
habang tumatagal, na-explain ko yun, habang tumatagal yung buhay ko, nakita ko ang bakit inilaw ng Lord. Kasi nga, inosente ako. Kaya kung mayroon mga pangyayari, wala po akong kinalalaman doon. Kaming tatlo, wala kami kinalalaman doon. Inosente po kami doon. Okay, so, this is God's work. We rub our eyes, we can hardly believe it. This is the very day God acted. Let's celebrate and be festive. Yan. Kaya po yung Sunday, actually, ito po yung araw ng celebration. Araw na kung saan sama-sama tayong ibibigay natin matinding pasalamat, papuri sa Lord. Kasi aminado po tayo from Monday to Saturday and even Sunday, iningatan po tayo ng Lord. Ang dami po mga pangyayari sa paligid, no? Nakita niyo po ba yung nangyari sa Florida? Florida, Pampanga? Florida, USA, no? Grabe yung nangyari doon, di ba? Kaya tayo po, mapalad pa po tayo dito, bumabahaman sa Cavite, pero walang kasamang alon. O, imagine mo kung may alon pa tayo dito, nasaan na tayo, baka nagkapalit-palit tayo ng bahay. No? So, kaya po patuloy natin panalangin yung Florida kasi medyo matagal-tagal din sila para bago makarecover sa nangyayari sa kanila. And salamat sa Lord kasi yung mga kasama po natin nag-online ay okay naman po sila. Yung sinama natin sa prayer, okay naman po sila. So ngayon, ang tanong po dito, what does it mean to O? Baka mamaya, kaya hindi tayo makapag-O, hindi natin nalalaman yung kahulugan nito. Una, a reversal state or condition of the mind and heart that result in a respectful fear or genuine wonder. Isang malalim na pagpipitagan at respeto, kondisyon ng isip at puso nagbubunga ng isang tunay na pagkamangha o paghanga. Wow! Yun, kaya ka napapawaw. In a secular sense, a person can be in awe or filled with awe towards another person, place, or thing. Sa worldly translation naman yan, ikaw ay talagang, wow, humahanga, talagang, pag nakikita mo siya, wow, napapawaw ka, o mga bagay, napapawaw tayo. Halimbawa, ano ba mga bagay na ngayon ay napapawaw na kayo? Dati wala kayo, ngayon meron na. Yan. So sa mga dati walang bahay, ngayon may bahay na, wow. Yung dati walang sasakyan, may sasakyan na, wow. Oh, yung iba naman, walang washing machine, ngayon may washing machine na, wow. So dati, kamay-kamay talaga, no? So ngayon, may washing machine nga. Iba naman, hindi lang basta washing machine, automatic. Yung ilalagay mo lang doon, maglalaba mag-isa, magbabanlaw mag-isa. Ang hinahanap ko yung magsasampay na rin mag-isa. Siguro dating na panahon, pati pagsasampay, gagawin na, no? Kasi nakakapagod, imagine mo, nilaban mo na, babanlawan mo, tapos, patitiktikin mo, sasampay mo isa-isa. Pagkatapos nun, no? Although yung iba, meron na ngayon na napaplansya na ng diretsyo. So, why not, di ba? Kung ito, ibibigay na blessing ng Lord sa atin, no? Kaya, yun lang po, kailangan po tayo manatiling may awesome. So, yung mga si Teacher Laika, sabi niya, sabi nga nung mother niya nung Wednesday, madalas po hindi nakakasama ng field trip. Una, hindi pa awat sa nanay. Pangalawa, walang budget si nanay. Hindi ko alam ano mas maangat doon. Walang budget si nanay o hindi pa awat si nanay. Yun. So, pero maganda nito, nung nakagraduate siya, naging teacher, nakapunta ng Boracay. Oh, di ba? It's an awesome. No? Awesome. Nakatin ng Boracay. No? Kaya hashtag Laika in Boracay. Oh, di ba? Di ba? Wow, amazing. Ayun nga, yung iba, walang sasakyan, nagkasasakyan kahapon, ay nakasama ako sa road trip, road test ng bagong sasakyan ni Mark Mora at saka ni Honey Mora. So, pasal-pasal kami ng konti kasi kailangan din i-road test yung sasakyan. Meron silang bagong sasakyan. No? So, wow, nakaka-amaze. And I think maraming bagay na tayo po ay na-experience na natin nakaka-wow. Dati hindi mo napupuntahan mo na ngayon. Dati, bago ka angkapin natin, 3-in-1. Noon, kasama ko yung mga young professional, yung mga walang nanay, tatay dito, yung mga anak-anakan namin kasi walang magulang. 3-in-1 lang kami sa church. Masaya na eh. Tapos sunod, nagmamakdo na kami. Ay, makdo, baka naman. Di ba? So, masaya na nun.
Aba, ngayon, may pa SB na, SBC, DEFG, lahat na, letter yan. So, ibig sabihin, nag-leveling up ang buhay natin, nag-leveling up yung blessing ng Lord sa ating pabor natin because nag-leveling up din naman yung paglilingkod mo sa Panginoon, no? Meron tayong isa, nasa ibang bansa na, no? So, nagle-leveling up. So, hindi imposible talagang bigyan pa tayo ng Lord ng mga amazing na bagay iparanas sa atin kasi nakaka-amaze po ang ginagawa nyo. Kahapon po, na-bless po tayo kasi nagkaroon ng gawain kila Ate Nene, no? Tuwan-tuwa si Ate Nene dahil nagkaroon ng Bible study doon. So, sa panguno po ng ating Sister Edna, kasama ng kanyang team, Sister Olive, Sister Jen, sino ba? Marami po sila. Nanay Lourdes. Oh, pati si Nanay Lourdes nakarating doon. So, amen. Nakakatuwa. Ang binakayan po natin, nagpapatuloy ang Bible study doon. Matagal po nawala, pero sila po mismo, na-miss po nila yung Bible study. So, bumalik po ulit ang Bible study. No? So, kaya, wow. Nakaka-wow. Galing ng Lord. So, yung O in Greek, ang tawag po dito, expresso. Sa mga nagkakape, ang dating sa inyo, expresso. Pero ito po, expresso. Kaya iba, pag nakatikim ng espresso, wow, napapawaw. Ito, espresso. Is used 13 times in the New Testament and is translated amaze 5 times, astonize 8 times. Yan. So, espresso means, ito po yan. Ibig sabihin po yan, means strike out, drive out, or away, force out. To drive out one's sense. Parang biglang nasyak o gilalas na gulat. Meron pa ba kayo na-experience na gano'n? Nasyak, wow! Nagulat kayo, may dumating sa inyong Lazada o Shopee, hindi naman kayo umu-order. Pero nakapangalan sa inyo. Tapos sinabi sa inyo, bayad na po yan. Ay! Dalawa kasi nakakasak eh. Dumating sa inyo ang laki ng box, magkano po yan? 15,000. Hindi naman po kami nag-order. Yung anak mo nag-umorder. Nakakasak yun. Pero yung may dumating, tapos may dumating na pagkain, hindi naman po kami mo-order. Sino po ba ito? Kayo, hindi naman ako umorder. Hindi mo po kayo mag-alala, bayad po ito. Wow! Di ba? Wow! Yun nakaka-wow, di ba? Pangalawa, napapaisip, sa pagkamangha, napapaisip ka, wow, pagtingin mo sa paligid, grabe na pala yung nangyari sa buhay ko. Ano lahi na narating ko. Dati, pagtingin mo, kahit gabi, kita mo yung araw. Pagtingala mo, kasi maraming butas pa ibubong mo. Ngayon, pagtingin mo, ibang kulay na ng ilaw. Wow, di ba? Nakaka-amaze yun, no? So, then, takanta na di makapaniwala at nawawala ka sa sarili. Ayun, matindi, nakakawala na sa sarili. Yung bang sobrang galak mo, parang, nasaan ako? Totoo ba to? Sinasampal-sampal mo sarili mo. Nananaginip ba ako o ako ay gising? Kasi meron akong kinausap kanina, anak, isasama kita sa doorkeeper. Tapos sabi ko, anak, gising ka ba o tulog? Tapos may sabi niya, Tay, totoo po ba yun? Tamo, hindi ko alam. Nawawala sa sarili. So mamaya, baka matagpuan niya, sagutin ako ng tama. Yan. So pagkamangha, pagkataka, pagkabigla, pagkagilalas, masindak, magulat o magidla. Pagkamangha, pagkakilala, sobrang nakakamangha na di lubusang mahuli ang nangyayari. Amen. So, in Matthew chapter 7, verse 28, sabi po dyan, yan, na-late pala ako. The result was that when Jesus had finished these words, the multitudes were amazed at His teaching. Sino po dito na-amaze kayo sa word ng Lord? Pag nakaninig kayo ng preaching, parang, wow, na-amaze kayo. Kasi merong ginagawa ang Lord eh. Ito man ay correction, ito man ay paalaala, ito man ay pangako ng Lord, na-amaze ka. Wow, Lord, ang galing mo naman, Lord. Bakit, Lord, alam mo yung problema ko. Yun maganda, kasi naman, pastor na to, pinariringgan ako. Pinepersonal ako. Hindi ganon. Nakaka-amaze kasi bakit nandiyan ka ngayong kinakausap ka ng Lord? Yung message, parang Lord, akin to ah. Siguro yung pastor namin, marites yun, chismoso. Hindi po ganon. Si Lord po yun. Alam kasi ng Lord, ang problem mo, alam ng Lord ang situation mo, kaya sabi niya, dadalhin kita sa church, kakausapin kita. Kasi,
mahal na mahal kita. Amen. In Matthew chapter 13, verse 54, and coming to his hometown, he began teaching them in their synagogue, so that they became astonished, and said, where did this man get this wisdom and these miraculous powers? And Mark 1:22, and they were amazed at his teaching, for he was teaching them as one having authority. And in Luke 9:43, and they were all amazed at the greatness of God, but while everyone was marveling at all he was doing. Yan, kaya po tayo dapat lagi tayo na-amaze sa kanyang word and sa kanyang ginagawa sa buhay natin. No? Minsan, kahit na parang hindi mo maintindihan, Lord, bakit ganito? Pero ang dulo po niyan, all things work together for good. Ang ending, magulat ka, wow. Kaya pala inayaan ng Lord na ganito kasi kung hindi, baka napahamak ako. O kaya ganito, baka kung binigay ka agad, baka nagastos ko sa iba. Kaya bibigay ng Lord sa tamang panahon. No? Sa relationship ganito, Lord, bibigay ng Lord sa tamang panahon. So wag lang tayo magmadali kasi ang Lord, mas maganda yung kanyang timing. Pangalawa, throughout the Word of God, people were brought to amazement because of the unusual. Yan. Na-amaze tayo, napapawaw tayo, kasi yung ginagawa ng Lord is hindi na unusual. Hindi niya usual. Hindi pangkaraniwan. Yung mga bagay nakakamangha, ito yung bagay na hindi pangkaraniwan. Ibig sabihin, yung mga naranasan mo noon, lalampasan yun. Kaya, wow. Wow. Mapapawaw ka. Dati, ito lang ginagawa mo ngayon. Nakakabili na siya ng ulam, pang kanya lang. Pang isang order sa kakain. Di ba? Okay lang, Hana, ikaw lang mag-isa kumain. Huwag ka muna maghanap ng makakasamang kumain, ha? Oo, kasi nanay mo, ninenervous eh. So, kakalmahin ko lang ng konti, no? At baka maghanap ng makakahati doon sa ulam eh. So, saka na yung sobrang unusual na yun, ha? Binilong lang sa akin ng nanay mo, ha? Okay, unusual, kakaiba. No, si Ate Carmen noon, nung napilayan siya, no? Nakatungkod siya, hindi makalakad. Oh, nung biglang binitawan na niya, wow, napapawaw siya kasi ngayon nakakalakad na, nakakakyat na. Okay? Nakakapag-church. Unusual. Galing pa ng gentry yan. Di ba? So, kaya makita natin, grabe. Grabe si Lord pag kumilos, grabe si Lord pag nagpala, grabe si Lord pag mahal. Kaya dapat, napapawaw pa rin po tayo sa Kanya. In Matthew chapter 12, verses 20-23, dinala noon kay Jesus sa isang lalaking bulag at pipi na sinapian ng demonyo, pinagaling siya ni Jesus kaya't siya at nakakita at nakapagsalita. In verse 23, namangha sila and they were amazed at sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David. No, kahapon po, nung magkasama kami ni Elbert sa ni Mark Moram, nagkakwentuhan kami, nagbabalik tanaw, grabe, ginawa ng Lord. No, si Mark dati, nagkatrabaho sa Manila, dito sa uwi ng Cavite, and biruan nga namin dati, pupunta ng church, ang kinain lang ay mani. No? Tapos minsan, oh, nak, may pamasahe ka ba? Yung hagod ng hininga mula paa hanggang dibdib, alam mo na eh. Ayan, so aabutan mo. Pero ngayon, may sarili na sasakyan. It's so amazing. No? God is so good, no? Ang nakakatawa lang po kasi kahit po hindi siya talaga totoy nakakatin, kahit napunta siya ng Davao noon, lagi po siya nakakonect na siya po ay nagla-live streaming. Ibig sabihin, connected pa rin siya doon sa kanyang paglilingkod sa Lord o pagka-amaze kay Lord. No? And again, in Matthew chapter, so namangha sila, sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David. Yan. So, kaya mayroong mga bagay na pagkabigla mo, sabi mo, wow, ang galing, no? Then, sabi doon, they were amazed. Ito yung mga bagay na nakakamuha. They were amazed with the parting of the Red Sea. No, imagine mo, hatiin yung dagat, nakakamangha talaga yan. Yung mga disipulo na mangha nung si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig. No? We need to, sabi dyan, when Jesus walked on water, we need to expect miracles daily in our life to keep us ever aware of the fact that God has created amazing things around us. Yung bang
Kahit wala ka sa loob ng church, sa bahay mo, nakakaranas ka ng himala. Yung bang kakaibang bagay na akala mo hindi pwede mangyari, nangyayari pala. Because of your faith. Kasi sabi nga, binigay sa atin ng Lord yung pananampalataya. Maniwala ka lang na kaya kong gawin yung bagay na yan sa buhay mo. Kasi ikaw ay naniniwala sa akin. And then another one, tayo pa yung namamangha sa mga testimony. Una, testimony na, imagine mo na born again tayo? Imagine mo yung katabi mo na born again? Sino mag-iisip na mababorn again yan? Siga ng araw yan. Si Brother Manny, siga ng wakas yan eh. Oh. Ngayon, siga din yan eh. Sigasaing sa bahay ngayon. Di ba? So, wow, nandun yung, binigay yung humility, binigay yung kakaibang personalidad sa buhay natin. Na born again tayo. Tayo yung iniimbitahan, pero lagi tayong tumatanggi. Tumatakas. Oh, sige friend, sa Sunday, sasama na ako. Nakailang Sunday na. Isang taon na lumipas, pero, sige, sa Sunday. Pero maganda dito, hindi napagod yung nag-imbita. That's why, ayan ka na ngayon. Palakpakan mo ang Lord. Amen. Nakakamangha, nakaka-amaze. Pangalawa, the fact that you are not going to hell. Dahil ikaw na born again, dahil ikaw nasa Panginoon, ito nakakamangha, hindi ka mapunta sa impyerno. Kaya tama na yung sinasabi, ano namang klaseng bahay ito, nasa impyernong bahay ito. Hindi. Pag mo i-declare yan, hindi ka mapunta ng impyerno. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, ikaw'y tumanggap sa Panginoon, exempted ka sa impyerno. Kaya yung bahay mo, kung impyerno man noon, gagawin langit ng Lord yan. Tiwala ka lang. Amen. Pangatlo, the patience of God. Pagiging pasensyoso ni God. Imagine mo, nakakahanga yung pasensya niya. Pinagpasensyahan ka. Sabi sa katabi mo, galing ng pasensya ng Lord. Di ba? Kita mo, tinan mo yung topic nyo sa isa katabi nyo, kakaibe. Pag sa tingin mo mas matindi dito, ang topic talaga, tito mo, pinagpasensyahan ka ng Lord. Di ba? Pinagpasensyahan ka ng Lord. Ang kulit-kulit mo, pasaway ka, pero pinasensyahan ka ng Lord. Eto ka ngayon, ibinilang ka sa kanyang pamilya. Hindi lang asawa mo ang nagpasensya. Hindi lang ang anak mo ang nagpasensya. Kundi higit sa lahat, ang Diyos, mahaba ang pasensya. Diba? Imagine mo, sabi nga sa verse, 2 Peter chapter 3, verse 15, isipin ninyo, kaya nagtimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Woo! Lord, thank you sa iyong pasensya. Hindi mo ako binitawan, hindi mo ako iniwan, pinagtyagaan mo ako, eto ako ngayon, natanggap ko ang kaligtasan mo. Wow! It's so amazing, no? And then, sabi nga, ang pagkalinga at love ni God, no? Yung pagkalinga, magkaiba tayo. Ayan, pagkalinga at love ni God. In Psalms 8, chapter 8, verses 3 to 4, pinagmamasdan ko ang langit, nagawa na yung kamay, pati ang buwan at mga bituin na inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagan? O anak ng tao upang iyong pangalagaan? Imagine mo, sino tayo para pagbigyan panahon, aksayahan ng isang Diyos na banal, isang Diyos na makapangyarihan? Para tayo bigyan pansin, para tayo ay pagtyagaan, anong klase yan? Ibig sabihin, ganong katindi yung pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa atin, na kahit paulit-ulit tayong nawawala kuminsan sa Kanya, o paulit-ulit tayong nababalikan natin ginagawa natin, pero Lord, never tayo binitawan, never tayong iniwan. Kaya gumagamit siya ng way para tayo palalahanan, o anak, bumalik ka na uli, bumalik ka. Kasi mawawala ka sa plano ko. Pag nawala ka sa plano ko, sayang. Kaya ang ganda dito, hindi tayo binibitawan ng Lord. Kinukulit-kulit tayo, pinapalo up tayo ng Lord. Paano? Gumagamit siya ng tao. Mentor mo, pastor mo, magulang mo, kapatid mo, kinukulit-kulit ka niyan. O anak, gising na, linggo ngayon, bangon ka. No, di ba? Yung mga magulang, ingay niya pag linggo eh. Nak, bangon ka na, linggo, magsimba tayo. Gusto ko pa matulog, pero pag sa school,
araw, gumigising na kagad, di ba? Kaya yung nanay, ang ingay niyan pag linggo. Di ba? Kasi nga, ginagamit ng Lord yung bunganga ng nanay mo, palalahanan ka, yung araw na ito ay para sa Panginoon. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Di ba? O, tanyo, pag field trip, kahit hindi mo gising yung anak mo, gising na gising. Dapat araw-araw field trip, di ba? Tuwing linggo, field trip. O anak, field trip tayo sa church. Wow. So, makita natin, no? So, nakakahanga, ang galing ng Lord. Ano ba ang tao upang yung pahalagaan o anak ng tao upang iyong pangalagaan? Simple lang po sagot dyan. Sabi mo sa katabi mo, kasi special ka kay Lord. Kasi nasa puso ka ni Lord. Nasa puso ka ni Lord. No? Pangatlo, why are, problema, bakit ba minsan nawawala sa atin yung paghanga? Why are we not wowed by God? Bakit nawawala ang pagkamangha? Yan. Minsan magtataka tayo, Pastor, yun nga, maganda po yan, pero bakit parang nawawala yung pagkamangha? Okay, pag-usapan natin ng mabilisan. Una, familiarity. Minsan nawawala yung pagkamangha natin dahil familiarity. Parang normal normal ko na naranasan yan. Binibigyan na, kumakain ako 3 beses ang araw. Okay? So, nagiging familiarity. Dapat hindi ganon. Sabi doon, familiarity, I've done this before. Dati ginagawa ko naman yan eh. No, yan ang lagi ko pinapaalala sa mga nasa ministry. Huwag niyong hayaan pumasok sa inyo yung spirit of familiarity. Routine lang, ginagawa ko na every Saturday. Pa-practice kami, pag linggong, kakanta kami. Huwag ganon. Kasi mawawala ang pagkamangha natin. Then, when you stop, count your blessing. Mawawala yung pagkamangha pag hindi mo nawala ka sa pagbibilang ng mga blessing ng Lord. Ang binibilang natin problema. Pag binibilang mo problema, mawawala yung pagka-wow. Dapat, every blessing, sabi nga ng iba, di ba, every gising is a blessing. So, pag gising mo pa lang, nag-start na yung blessing. Naidilat mo yung mata mo, bumalik yung nakakahinga ka pa, nakabangon ka, ibig sabihin, buhay ka, may lakas ka, may kakayahan kang gawin yung habang gagawin mo, dahil binigyan ka ng Lord, again ng buhay, pinagkatiwalaan ka ng Lord ng buhay. Count your blessing. In Psalms 103 verse 2, Blessed the Lord, O my soul, forget none of His benefits. Purihin ng Diyos, huwag kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Amen. So, stop focusing on how stressed you are and remember how blessed you are. Tignan mga katabi mo, stress ba o bless? Yan. Dapat bless yan. No? Dapat itsura niyan, mukhang bless, hindi stress. Okay? Mukha siyang fresh. Hindi mukhang depressed. Yan. So, yan. Kasi makikita sa atin kung ano yung nararamdaman natin. Talk about your blessings more than you talk about your burdens. Alam niyo, mas masarap kausap yung nagkwento ka ng blessing, kakwentuhan ka din ng blessing niya. Yung praise report. Yung nagkwento ka, tapos makakakwentuhan mo, ay ako nga, grabe ang buhay. Yan, wala na, basag na. Diba? So, talk about your blessings more than you talk about your burdens. Ibig sabihin, ikaw mismo sa buhay mo na-experience mo, ang Diyos ang nagpapala sa iyo. Amen. Then when you do not step out in faith, kapag di ka na lumalakas sa pananampalataya, hindi mo na maramdaman yung yung ma-amaze. Nakita mo, pag matagal kang di nakaka-attend sa church o kaya na-i-involve sa Panginoon, parang merong bigat, ang hihirapan kang muling maramdaman yung mga dapat maramdaman. No? Pero of course, ang Lord, hindi papayag na manatili yan sa iyo. Gagawa ang Lord ng paraan para maramdaman mo uli yung excitement. Yan, yung bang pagpunta ka ng linggo, na-excite ka, wow, ano na naman kaya ang paparanasan sa akin ng Lord? Ano naman kaya mensahe ng mga aawitin ng FG na talagang, wow, makapag-uplift na aking spirit? Ano naman kaya message ni Pastor? Yan. So, wow. Nandun yung wow factor. Okay. Ngayon, how to stay in awe of God? Pero bago yun, meron po kasi tayong 10 signs of dying spiritually. Check natin, baka mamaya.
di tayo aware, meron tayong isa dito para ma-check natin. Una, losing passion. Hindi nawawala na yung passion mo. Dati, gusto mong gawin, kahit malit na bagay, gusto mong gawin. Paglilingkod sa Panginoon, o kaya sa church, bumulot lang ng kalat, nakita mong kalat, andun yung passion. Pero pag nawawala yung passion, ayun, delikado na. Wrong priorities. Pag nawawala na yung tamang prioridad sa buhay mo, pag si Lord nawawala na sa priority mo, delikado. No? Pangatlo, isolation mode. Ayan, ito. Ito mga sample, no? Pag naramdaman mo parang muli, bumalik yung isolation mode, hindi mo maramdaman parang feeling mo nag-iisa ka, ang dami-dami mong kasama. No? Minsan naramdaman natin siya, di ba? Parang feeling mo, parang lahat sila nakatingin sa akin. Lahat meron siyang iniisip sa akin. Walang ganoon. Pakaramdam mo lang yon. Kasi there's something wrong sa heart mo. No? Kasi tayo po dito, ang ating pong spirit na gustong iparamdam, we're family. We belong to each other. We belong. No? Kaya pa naramdam mo na isolated ka, there's something wrong. Baka mamaya pakaramdam mo lang yon, pero actually yung iba, nabe-bless dahil nandito ka ngayon. Katabi kita, kasama kita, yun. No? Pangatlo, pang-apat, complaining attitude. Pag dumadami yung complain, check natin sarili natin. Kasi ang mga anak ng Diyos, ang binibilang blessing, hindi complain. Full of excuses. Ayan, pag dumadami ng excuses mo, check mo yan. Oversensitive, nagiging sobrang sensitive ka na. Wala namang ginagawa yung kurtina, naiinis ka. Wala namang ginagawa yung kurbata ng pastor, nadidistract ka. Wala namang ginagawa yung katabi mo, parang nakakainis naman itong katabi ko. Wala namang ginagawa. Nananahimik ka mong batok sa nasa harapan mo, naiinis ka. Anong kinalalaman ng batok? Nagiging very sensitive, oversensitive. Pang-pito, negative finder. Ang nangyayari sa atin, ang bilis mo na humanap ng negative sa kapwa mo, i-check mo yan. Si ganito. Pag ganon, medyo check natin. Kasi dapat hindi tayo negative finder. Naghahanap tayo ng way, paano natin i-bless ang kapwa natin. Amen. Yung katabi mo, blessing ng Lord yan. Mahal ng Lord yan, yung katabi mo. Huwag mo hanapan ng mga fault yan. Huwag mo hanapan ng mga kahinaan yan. Si Lord nga, hinahanapan niya ng way para lumakas yan, para i-bless yan, para tulungan yan. Kaya dapat tayo bilang anak ng Diyos, kasama tayo, nag-iisip, paano ko may i-bless ng katabi ko? Parang namumutla ng konti, kulang yata sa gatas to. Maibili ko nga ng gatas ito, vitamins. Ganon. Hindi yung ang putla nito, siguro ang daming kasalanan nito, napaparusahan to, ayan, itong katabi ko, mukhang ang daming problema, ang dami siguro kasalanan nito. Hindi ganon. Lahat naman po tayo dumadaan sa pagsubok. Ang hanapin po natin, Lord, make me a blessing to someone today. Amen. Amen. Ito pa. Sa mga nagdi-devotion, reading but not learning. Nagbabasa ka pero nakapag-devotion ka pero wala ka natutunan. Check lang. Baka ginagawa mo just for the sake of requirements? No. Don't do that. Dahil sa requirements, gawin mo yan because you feel it, you love it, and you obey God. Amen. Listening but not hearing. Attacking spiritual authority. So if any of these symptoms persist, consult your Creator. Amen? If any of these symptoms persist, consult your Creator. That's why, thank God, ayito tayong lahat. Ibig sabihin, willing tayong magpa-check sa Lord. Amen? So, kaya nga para mabalik yung wow na yan, balik natin yung gising natin lagi, spiritually. Always alive, alert, and enthusiastic in our service to God. Awaken, gising. Huwag mo hayaang makatulog yung spiritual life mo. Huwag mong hayaan lumamig yung spiritual life mo. Lagi kang alive, alert, and enthusiastic in our service to God. Ano man yung paglilingkod mo, bigyan mo ng buhay. No? Wala ka man dun sa mga major ministry, no problem. Nandiyan ka sa upuan mo, ang bigay mo yung best mo. Pumalakpakan, ang bigay mo, yung ngiti mo, bigay mo ng best.
Yung amen mo, yung pakikinig mo, bigay mo ng best. Yung time mo, bigay mo, Lord. Woo! Hallelujah. Praise, bigay natin, no? Revelation chapter 3, verse 2, kaya't gumising ka, pag-alabin mo ang katangian na lalabi pa. Wake up and strengthen what remains. Kasi pag yung natitirang yan, pag nawala yan, mamamatay po talaga. So, kaya sabi doon, sa aking pagising sa piling mo ay liligaya. In Psalm chapter 17, verse 15, when I awake, I will see you face to face and be satisfied. Sa aking pagising sa piling mo ay liligaya. Hindi lang po yung kataga para sa asawa. Sa aking pagising sa piling mo ay liligaya kay Lord. Pag nakita mo yung anak mo, sa aking pagising sa piling mo ay liligaya. Paggising mo pa nakita mo anak mo, wow Lord, thank you. I love you, nak. I love you, asawa ko. Huwag po sa kapitbahay mo na, asawa mo na, I love you, asawa ko. Baka naonan pa sa kapitbahay, I love you, kapitbahay ko. Delikado po yun. No? So, wow. Tingin po tayo, daming blessing sa paligid. Pangalawa, wow to His doing. Dapat napapawo pa rin tayo sa kanyang mga ginagawa. God loves to wow us with His power and presence. Everything na gagawin ng Lord, Lord, thank you. You're amazing. You're great. Sabi nga, oh Lord God of hosts, who is mighty like you, oh Lord, your faithfulness also surrounds you. O Panginoon, na mga pangyarihan, wala kayong katulad. All heavens will praise your great wonders, Lord. Thousands of angels will praise you. For who in all of heaven can compare with you? And no one quiet like you. And letter E, exalt His name. We all need to be willing to exalt God every day. Yung word na hallelujah, thank you Lord. Pagising mo, Lord, thank you. Bawat paggising ay blessing, thank you Lord. Salamat sa pamilya ko, salamat sa bahay na ito. Hindi man kompleto, pero Lord, at least may bahay ako, may tinutuluyan. Salamat sa asawa ko, hindi man perfecto, pero at least nandyan, buhay. Sa mga anak ko, Lord, salamat. Salamat sa bawat biyaya. Amen. We all need to be willing to exalt God every day. So, sa Psalms 148 verse 13, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao, kalitliitan, sa ngalan ng Panginoon, magpuri ang lahat, itaas ang kanyang pangalan, dahil ito'y pinakamataas sa langit at lupa'y maluwalhating ganap. Imagine mo, walang pinipili, kabataan, matandang tao, kalitliitan, o pati kidso, o kahit di naman kidso, pero kalitliitan, kasama kayo doon, sa attendance. And of course, lastly, devote. No? Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ito naawit po natin noon ito Pero mas masarap awitin po natin, naintindihan natin. Sabi doon, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. So mga kapatid, stay awed with God, stay awakened, wowed, exalt, and devote. At sama-sama tayo magsabi kay Lord, Lord, wow, you're amazing, you're great. No? Kami na mahanga, kami Panginoon ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Tayo po lahat ay tamayo. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Your power throughout the universe display. Then sings my soul,
my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Went through the woods and forest glades, I wander and hear the birds sing sweet the air trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the moon and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Somebody pray for our VIPs. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Somebody pray for our VIPs. It is well in my soul. It is well, it is well in my soul. And Christ shall come with shout of acclamation and take me home, where joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim how God, how great. One more time, when Christ shall come, when Christ shall come, with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul,
kakasama, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong mga ginagawang kahanga-hanga sa aming buhay. And kiniklaim namin, Panginoon, ito'y magpapatuloy. Bibigyan mo kami ng mga kahanga-hangang pagpapala, kahanga-hangang kalakasan, buhay, Panginoon, kahanga-hangang relasyon, Panginoon, kahanga-hanga, Panginoon, trabaho, kahanga-hangang pag-aaral, Panginoon. So, Father God, thank you sa umagang ito, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpapaalala, sa iyong, Panginoon, muling pagbibigay sa amin ng direksyon. Salamat, Panginoon. Lahat ng ito, tinatanggap namin. Kapahayagan na yung pag-ibig sa amin. Kaya, Panginoon, alis kaming baon po namin ang napagandang pakiramdam na pinagkaloob mo sa amin. Lord, salamat sa aming mga VIPs. Pagpalain mo sila. At nawa, Panginoon, anuman po yung kailang mga hinaing or mga burden, Panginoon, kasama kami dumadalangin. Dito, Panginoon, alisin mo yung burden na gawin mong blessing. Muli, Panginoon, sa aming paghiwahiwalay, aming pong babaunin ang iyong biyaya at iyong pagkapala. Now, again, may the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you and give you peace. More favors, more blessing, more amazing grace. Miracles, signs and wonders sa buhay ng bawat isa. And pasukin natin mga bukas sa pintuang pinagkaloob ng Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Yes. Once again, good morning. To God be the glory.